Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe sa dilim kasama ang ating bida na si Rodel? Sa gitna ng gabi sa isang kondo sa Makati, ang simpleng kaluskos ay nagiging hudyat ng isang hindi maipaliwanag na panganib. Huwag kang kampante. Ang mga anino sa paligid ay may taglay na misteryo at ang mga bangungot ni Rodel ay tila nagiging realidad sa kanyang gising na mundo. Samahan ninyo ako at alamin natin kung hanggang saan aabot ang kanyang takot. Magtagumpay kaya siya laban sa mga nilalang na nagtatago sa dilim o tuluyan na siyang lamunin ng kanyang mga guni-guni. Abangan ang mga kasagutan sa ating kwentong pangingilabot dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Sa isang mataas na gusali sa Makati, nakaupo si Rodel, isang binatang profesional sa harap ng kanyang laptop sa loob ng kanyang condominium unit. Tanging ang liwanag mula sa kanyang laptop at isang desk lamp ang nagbibigay liwanag sa paligid na nag-iiwan ng mapanglaw na anino sa mga dingding. Habang abala si Rodel sa pagtatapos ng isang proyekto, may kakaibang pakiramdam na nagsimulang bumalot sa kanya. Ang mahinang kaluskos mula sa pasilyo ay tila bumubulong ng hindi maipaliwanag na panganib. Ang bawat yabag at ingay ay nagpapalakas ng kabog sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa siwang ng kanyang pintuan. Ang dilim sa pasilyo ay tila kumapal at sa kanyang isipan, naramdaman niya ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Ang takot na kanyang nadama ay hindi maikakaila. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang paulit-ulit niyang sinigurado na nakalock ang pintuan. Subalit, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi humuhupa at ang kanyang puso ay tila may sariling ritmo ng takot. Ano kaya ang nasa kabila ng dilim na iyon? Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, bumalik sa alaala ni Rodel ang lumang bahay sa Vigan na may kahoy na sahig at mga lumang meubles na saksi sa maraming taon. Ang bahay na iyon, na may kasaysayan ng pagiging istasyon ng tren at pansamantalang kulungan noong panahon ng digmaan, ay may mga lihim na nakatago. Kasama ang kanyang ama na si Angry Ramon at kapatid na si Carlo, naalala ni Rodel ang pagtuklas nila sa isang basement na may misteryosong silid. Ang silid na iyon ay may makalumang kandado at tila hindi nagagalaw sa loob ng maraming taon. Ang bawat sulok at siwang ay tila nagtatago ng mga kwentong ayaw nang maungkat. Si Carlo na mahilig magkwento ng kababalaghan ay madalas takutin si Rodel tungkol sa mga halimaw na nagtatago sa silid na iyon. Ang mga kwento ay nag-ugat ng malalim sa isipan ni Rodel at nagbigay ng hindi maipaliwanag na kilabot tuwing maaalala niya ito. Parang may mga aninong gumagalaw sa kanyang isipan tuwing mapapaisip siya sa mga kwentong iyon. Sa kanilang paglilipat, narinig ni Rodel ang kakaibang ingay mula sa silid na iyon. Ang ingay ay parang halinghing at ungol na hindi maipaliwanag, ngunit pinaliwanag ng kanilang ama na ito ay galing lamang sa isang lumang water softener na kailangan ng palitan. Pero sa bawat paliwanag ng kanyang ama, may bahagi ng isip ni Rodel na hindi kumbinsido. Ano nga ba ang misteryo na bumabalot sa lumang bahay na iyon sa Vigan? Ang mga alaala ng nakaraan ay tila nagbabalik at nagpapalala sa takot na nararamdaman ni Rodel ngayon. Ngunit hindi niya alam na ang gabi ay may mas malalim pang kadiliman na naghihintay sa kanya. Ano kaya ang susunod na mangyayari habang lumalalim ang gabi at ang takot ay unti-unting kumakapit sa bawat sulok ng kanyang isipan? Sa dilim ng kanyang kwarto, bumalikwas si Rodel mula sa bangungot na nagpapawis sa kanya ng malamig. Ang mga alaala ng lumang bahay sa Vigan ay parang pelikulang paulit-ulit na nagpe-play sa kanyang isipan. Sa panahon ng sleep paralysis, ang bawat anino sa sulok ng kanyang silid ay nagmimistulang mga mata ng nilalang na tahimik na nagmamasid. Hindi siya makakilos, hindi makasigaw, at ang tanging magagawa lang niya ay ang huminga ng mababaw
at maghintay na matapos ang bangungot. Sa gitna ng dilim, nadama ni Rodel ang presensya ng isang nilalang na nakatayo sa sulok ng kanyang silid. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang bigat ng tingin nito ay parang humihila sa kanya pababa sa kama. Nangangatog ang kanyang mga kalamnan at kahit anong pilit niyang sumigaw, walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Tila siya ay isang estatwang nakapako sa kanyang higaan, walang magawa kundi ang magtiis sa takot. Pagkagising, hingal na hingal si Rodel at napagtanto niya na panaginip lang ang lahat. Ngunit ang takot na dala ng bangungot ay nag-iwan ng peklat sa kanyang isipan, na parang isang babala na ang kanyang mga guni-guni ay maaaring maging totoo kung bibigyan niya ito ng kapangyarihan. Ano kaya ang mangyayari kung ang mga nilalang na iyon ay magpakita sa kanya sa totoong buhay? Nagpasya si Rodel na labanan ang kanyang takot. Tumindig siya mula sa kanyang lamesa, naglakad ng marahan patungo sa pintuan, at dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay sa doorknob. Ang kanyang paghinga ay bumagal, at sa bawat hawak niya sa doorknob, ang kanyang kamay ay nanginginig at ang kanyang loob ay umuurong. Ang takot ay parang pader na humaharang sa kanyang pagkilos, at sa bawat pagtatangka niyang buksan ang pintuan, ang kanyang loob ay lalo lamang nawawala. Sa huli na pagpasyahan ni Rodel na maghintay na lang para sa kanyang kasamahan sa kondo na si Alex. Bumagsak siya sa sahig, nakasandal sa pintuan at nakikinig sa bawat ingay na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang bawat kaluskos, ang bawat paghuni ng hangin ay nagpapalakas sa kanyang imahinasyon. Umaasa siyang ang pagdating ni Alex ay maghahatid ng liwanag at katiyakan sa kanyang nagugulumihan ng isip. Ngunit habang naghihintay, hindi niya maiwasang isipin, ano kaya kung ang kasamahan niyang si Alex ay may daladalang sarili ring mga anino? Ano ang susunod na mangyayari sa gabing ito na puno ng dilim at takot? Habang nag-aabang sa pag-uwi ni Alex, hindi mapakali si Rodel sa kanyang upuan. Naalala niya ang kwento ni Tita Lourdes tungkol sa pinsan niyang si Jonas at sa sementeryong abandonado malapit sa kanilang bahay sa Quezon City. May mga kaluluwang ligaw daw doon, ani Tita Lourdes, at kung minsan may mga bagay na hindi maipaliwanag ang nagaganap. Ang mga kwentong iyon na puno ng misteryo at kababalaghan ay lalong nagpapalakas sa takot na bumabalot kay Rodel. Pag-uwi niya noon galing eskwelahan, dadaan siya sa isang eskinita na tila ba'y may sariling buhay. Ang mga anino'y naglalaro, gumagalaw kasabay ng kanyang imahinasyon. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pangamba na baka may sumusunod, na baka may mga matang nakamasid mula sa dilim, nag-aabang ng pagkakataon. Baka may kasama ako, hindi lang kita. Bulong niya sa sarili habang pilit niyang binabalewala ang kilabot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lalo lang tumitindi ang takot ni Rodel. Ang mga anino sa kanyang silid ay tila ba kumikilos, nagbibigay anyo sa kanyang mga kinatatakutan. Bawat kaluskos, bawat hindi maipaliwanag na ingay, ay nagpapatibay sa kanyang hinala na ang masamang presensya ay hindi lang sa labas ng kanyang pintuan nag-aabang, kundi nasa loob na rin ng kanyang silid. Pero sa gitna ng kanyang takot, nagpasya si Rodel na hindi niya hahayaang magtagumpay ang kanyang mga pangamba. Bumalik siya sa kanyang mesa at nag-focus sa kanyang laptop. Pilit niyang inaalis sa isipan ang mga anino at galaw na sumusulyap sa gilid ng kanyang mga mata. Huwag kang magpapadala, Rodel, paalala niya sa sarili. Hindi totoo ang mga yan, huwag mo silang harapin. Pinanindigan ni Rodel na ang nilalang na kanyang kinatatakutan ay magiging totoo lamang kung bibigyan niya ito ng pansin at haharapin ng direkta. Kaya't pinili niyang huwag itong gawin at sa halip ay magpatuloy sa kanyang trabaho. Umaasa na sa pagsikat ng araw ay magdudulot ito ng kapayapaan at kaligtasan sa kanyang nagugulumihan ng isip.
Ngunit sa bawat pagpindot sa keyboard, may bahagi sa kanyang isipan na nagtatanong, magiging sapat kaya ang liwanag ng umaga para palayasin ang kadiliman na bumabalot sa kanya ngayon? Hanggang sa ating kwento, natutunan ni Rodel na ang takot ay parang anino kapag pinansin mo, lalo itong lumalaki. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli mga kaibigan, tandaan na sa bawat sulok ng kadiliman, baka may matang nakamasid. Mag-ingat at baka sa susunod, ikaw na ang bida sa ating kwento ng katatakutan. Goodbye at magkita-kita tayo sa susunod na takutan session.